Kabanata 231. O aking Diyos, Mila, tingnan mo, narito na ang kalokohan. Panipi, hindi ba siya kasama ni Alice? Ano ang ginagawa niya sa labas ng aming klase? Panipi, sa palagay mo ba ang interesadong kalokohan na ito ay interesado muli sa ating Mila? O aking Diyos, hindi ko talaga maintindihan kung anong nangyayari sa isip ni Alice. Bakit siya pumapayag na lumabas na may isang nakakaawa na haltak? Panipi, naghihintay si Gerald sa labas ng classroom ni Mila. Isang pangkat ng mga kaklase niya ang agad na pinagtawanan siya. Gayunpaman, na-immune na si Gerald sa lahat ng ito na hinihiling lamang kay Mila na maglakad kasama siya. Medyo nagulat si Mila na pupunta rito lahat si Gerald upang hanapin siya. Naghihintay siya para tawagan siya ni Gerald, ngunit labis siyang nabigo pagkatapos na hindi siya tumawag. Sa makatuwid, direkta siyang dumating sa klase. Agad namang pumayag si Mila sa kanyang hiling. Dahil sa nagtiwala siya ngayon kay Gerald. Sa katunayan, pinagsisisihan ito ni Mila sa sandaling sinampal niya si Gerald. Kamakalawa, sa kaibuturan, alam niyang hindi siya ganoong klaseng tao. Kaagad na ipinaliwanag niya ang mga bagay kahapon, naniwala siya sa sinabi niya. Nagulat ang lahat ng maglakad palabas ng classroom ang dalawa, at lumabas ng campus. Gerald, hindi ba sinabi ko sa iyo na ang panganay kong pinsan ay kagagaling lamang mula sa M-Country? Siya ay naging abala sa pagharap sa kanyang negosyo, ngunit ang kanyang schedule ay napaalaya kamakailan. Noon pa niya gusto kang makilala. Panipi, gusto kong tretuhin mo ang hapunan kong panganay na kapatid. Sagot ni Mila, okay lang. Kailan? Napagaan ang loob ni Gerald nang maramdaman niyang hamupa na. Ang galit ni Mila, pumayag naman siya agad. Wala kang klase sa hapon di ba? Bakit hindi tayo sabay na mag-lunch? Ang panganay kong pinsan ay magiging abala muli sa loob ng ilang araw. Babalik siya sa M-Country matapos ang kanyang trabaho. Panipi, sige kung ganun. At sa gayon ay naayos ito. Nagsimula ng maghanap ng makakain si Gerald. Ayaw niyang magtungo sa Mayberry Commercial Street dahil maraming mga pamilyar na mukha ang naroon. Bukod, ito ay medyo masyadong marangya. Matapos talakayin ang bagay na ito, nagpasya si Gerald sa isang lugar na tinawag na Little Bamboo House. Ito ay isang bahagyang tahimik na pagtatatag, at kahit na hindi ito bahagi ng Mayberry Commercial Street, ito ay isang restaurant pa rin na binuo ng Mayberry Commercial Group. Pagdating sa mga kita, hindi kahit tatlong mga restaurant sa Mayberry Commercial Street ang maihahalin tulad sa perang nakakuha nito. Pagkarinig nito, mabilis na nag-book si Gerald ng isang silid sa restaurant bago direktang magtungo roon kasama si Mila. Pagdating, napagtanto ni Gerald na ang Little Bamboo House ay hindi ganoon ka-grand o kasing marangya tulad ng inaakala niya. Sa halip, ang lahat ay naramdaman na parang nakapasok lamang sila sa isang maliit na nayo ng bundok pagkatapos ng pag-alis mula sa lungsod. Ang lahat ng mga silid sa maliit na gusali ay gawa sa bato. Eleganteng may isang ugnay ng pagiging simple, mukhang isang maliit na bahay na tuwid na lumabas mula sa mga dating panahon. Heto, Sister Cara, sa ganitong paraan, matapos ang paghihintay na tumagal ng mas mababa sa kalahating oras, isang magandang at sunod sa mod ang bihis na batang babae ang lumakad papasok sa restaurant. Naghihintay sina Gerald at Mila sa labas, kung saan sinalubong siya ni Mila sa tuwa. Oh, Mila, sino ang pumili sa lugar na ito? Bakit ang restaurant na ito? Mukha talagang luma na. Panipi, lumakad sa kanila ang magandang babaeng nagngangalang Cara. Nakasuot siya ng naiinis na mukha habang hinuhubad ang kanyang salaming pang-araw. Hello, Pinsan Cara. Ako si Gerald. Ako ang nagpasya sa restaurant na ito, sagot ni Gerald na may bahagyang ngiti. Si Cara ay halos kapareho kay Rita. Ang dalawa ay pambihirang napakarilag, at kasama ang kanilang pambihirang kagandahan ay dumating ang pambihirang mga inaasahan. Inaasahan ni Gerald na magreklamo siya tungkol sa restaurant sa lalong madaling pagdating. Haha, si Rita, ang kanyang kapatid na babae, ay ganito rin. Si Cara ay hindi gaanong magalang, at nagsimula siyang magsalita.
Sa sandaling siya ay pumasok sa silid. Oh, kaya ikaw si Gerald. Noon pa man gusto kitang makilala. Narinig ko ang aking dalawang nakababatang kapatid na babae na nagsasabi kung gaano ka karga, at bumili ka pa ng isang Lamborghini matapos na maabot ang jackpot. Kaya bakit mo ako dinala sa ganitong uri ng lugar noon? Panipi, tinaas pa nito ang kamay at tinakpan ng bahagya ang ilong. Napakalinis dito, kaya paano posibleng magkaroon ng anumang baho? Dumiretso sa point si Kara. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung magkano ang natitira mong pera mula sa mga panalo sa loto? Tanong niya. Medyo ngumisi si Gerald. Hindi gaano. Ginugol ko na ang karamihan dito. Panipi. Kaya nahulaan ko ito ng tama. Mayroon kang tipikal na nouveau riche mentality. Dapat ayos lang para sa mga makakapanatili ng kanilang kayamanan, ngunit naniniwala ako na baka sobra-sobra ang pagsasaalang-alang sa kotse na iyong binili. Panipi, sagot ni Kara habang umiling-iling. Tumango lamang si Gerald bilang sagot. Tila ni Mila o Rita ay walang nabanggit tungkol sa kanyang pagkakakilanlan sa kanilang kapatid na babae. Malinaw na inilihim ng dalawa ang kanyang lihim. Kaya, Gerald, ano ang iyong mga plano para sa hinaharap? Tanong, ulit ni Kara. Maaari lamang mapamahalaan ni Gerald ang isang sloppy reply. Kapag nagposang ng ganoong tanong, hindi ko pa ito naisip. Kabanata 232. Umiling-iling si Kara sa pagkabigo. Agad na binago ni Mila ang mga paksa. Sister Kara, hindi mo ba sinabi na ilang kaibigan na nag-aaral at nagtatrabaho sa ibang bansa ay pupunta sa Mayberry City ngayon? Nasaan sila? Ay, oo, nandito rin sila. Una kong binalak na sabay kaming mag-lunch upang makilala mo rin sila pareho. Lahat sila ay mga elite na nag-aaral sa ibang bansa, ngunit tingnan lamang ang mababang lugar na ito. Paano ko maaaring tanungin sila? Panipi, naniniwala ako na ang restaurant na naibok ni Gerald ay talagang maganda, Sister Kara. Bukod dito, ang lugar na ito ay nag-aalok ng board at panunuluyan at madali kaming makakaayos para sa kanilang tirahan, sagot ni Mila. Wala na lamang mapangiwi si Kara. Ano, ayusin ang upang manatili sila dito. Ate, sinusubukan mo ba akong ipahiya sa harap ng aking mga kaibigan? Panipi, doon lang biglang nagring ang cellphone niya. Nagmamadali sinagot ni Kara ang phone niya. Ano, dumating ka na sinundo ka na ng kapatid mo? Hindi pa ako nakakain. Naghahanda ako na mag-lunch kasama ang aking kapatid ngayon. Ang lugar na ito ay tinawag na Little Bamboo House. Sa palagay ko mas makabubuting hindi ka pumunta dito. Ang lugar na ito ay mukhang mas mababa, kaya dapat kang pumunta sa ibang lugar upang kumain sa halip. Panipi, habang nagsasalita siya, sinulyapan ni Kara si Gerald na may itsura ng pagkasuklam. Naramdaman niya na si Gerald ay isang partikular na mababang tao. O aking Diyos, pupunta ka ba talaga dito? Panipi, hindi alam ni Gerald at Mila kung ano ang sinasabi nila sa telepono. Ngunit tila ba gusto ng kaibigan ni Kara na lumapit upang tingnan ang lugar na ito. Kinilabutan si Kara. Nagsimula na siyang magreklamo matapos isara ang telepono. Nako ate, tingnan kung paano mo ako mapapahiya ngayon. Itinulak ko ang isang pagtitipon kasama ang ilan sa aking mga kamag-aral sa tanghali ngayon lamang upang makarating ako at makilala ka. Bilang isang resulta, tingnan lamang kung anong uri ng lugar ang inayos ng kasintahan mo upang makapag-lunch tayo. Orihinal na pinaplano ko para kay Gerald na mag-ayos ng ilang tirahan para sa aking mga kaibigan, ngunit kalimutan lamang ito. Panipi, tahimik na reklamo ni Kara. Medyo hindi nakaimik si Gerald. Bagaman ang Little Bamboo House ay mukhang isang napakaabang at mababangki na lugar, bukod sa labis na mamahaling pagkain. Sa Wayfair Mountain Entertainment, ang mga pagkain dito ay pambihirang mahal din. Ang pangunahing focus ng Wayfair Mountain Entertainment ay ang kanilang tanawin, aliwan at karanasan sa kainan. Tulad ng para sa Little Bamboo House, ito ay tulad ng iminungkahi ng pangalan. Ang pangunahing focus ay isang magandang karanasan sa kainan. Sa isang matikas at vintage na kapaligiran. Ang malaking bahay na kawayan at ang mga dingding na bato ay ginamit upang ilarawan ang puntong ito.
Bukod dito, ang mga chef na nagtatrabaho sa restoran na ito ay pawang mga nangungunang chef na nagdadalubhasa sa iba't ibang mga lokal na lutuin sa bansa. Gayunpaman, tila parang hindi nasiyahan si Kara. Kung alam niya na ganito ang mangyayari, aayusin na lang niya na pumunta sila sa Wayfair Mountain Entertainment. At the same time, biglang dumating ang isang mamahaling sasakyan. Nagsimula ring mag-ring ang phone ni Kara. Tumayo si Kara sa kahihiyan habang sinabi niya, pumunta talaga sila rito. Sa labas, tingnan natin. Panipi, kumaway ang braso ni Kara at lumabas ng restoran habang sinasagot ang tawag. Lisa, Yara, narito ka. Oo, Kara. Oh my, anong klaseng lugar ito? Hindi naman ito. Kahanga-hanga. Panipi, dalawang magagandang babae ang lumabas ng kotse at binati si Kara sa oras na ito. Hinayla ng babaeng nagngangalang Lisa ang driver palabas ng driver seat habang sinusubukan niyang ipakilala kay Kara ang isang guwapong bata. Kara, ito ang aking kapatid, Kieran. Dumating siya hanggang sa Mayberry City mula sa Windmill, upang sunduin lang ako ngayon. Sinabi niya na gusto niya akong dalhin sa paligid ng Mayberry City. Panipi, wow, magaling yan, ang gwapo din talaga ni Kieran. Panipi, sagot ni Kara habang nakangiti. Hello, Sister Kara, naririnig ko dati ang pagsigaw ng aking kapatid. Kung gaano kakaganda, ngunit talagang hindi ako naniniwala sa kanya sa oras na iyon. Gayunpaman, pagkatapos makita ka ngayon, masasabi ko lang na Sister Kara, mas maganda ka pa sa personal kaysa sa inilarawan sa iyo ng aking kapatid. Panipi, sambit ni Kieran habang nakangisi at inaayos ang kanyang suit. Patuloy niyang pinupuri si Kara para sa sobrang ganda. Nga pala, Kara, ang magandang babaeng ito ba ang pinsan na kapatid, si Mila na lagi mong pinag-uusapan? Halos kasing edad niya. Ang hitsura niya. Panipi, sagot ni Lisa na may ngiti sa labi. Sumulyap din si Kieran kay Mila sa oras na ito. Hindi maalis ang tingin ni Kieran kay Mila pagkatingin niya sa kanya. Siya ay simpleng napakaganda. Ay oo, ipapakilala ko rin ang aking kapatid na babae sa Kieran. Upang magkakilala silang dalawa at maging magkaibigan. Panipi, ngumiti si Kara sabay talikod at sinenyasan si Mila na lumapit at kamustahin. Kasabay nito, bigla niyang naalala na may kasintahan na si Mila at nakatayo sa tabi niya ngayon ang pangit na kasintahan. Damn it! Paano niya nakalimutan si Gerald? Kumusta, Sister Lisa? Ito ang aking kasintahan, si Gerald. Gusto ni Gerald na pakitunguhan ang lahat sa pagkain ngayon. Panipi, hawak ni Mila ang mga braso ni Gerald habang ipinapakilala siya sa mga tao roon. Ang pagpapakilala na ito ay agad na nawala sa kanilang interes si Lisa at ang kanyang kapatid. So, may boyfriend na siya. Hihihi, ano ang maaaring maging masarap dito? Narinig ko ang ilan sa aking mga kamag-aral na nagsasabi na ang pinakamagandang lugar upang kumain ay sa Mayberry Commercial Street. Mayroong isang magandang restoran na pinangalanang Homeland Kitchen na nagsisilbi ng masarap na pagkain doon. Bakit hindi tayo pumunta doon? Trituhin ko ang lahat sa isang pagkain. Panipi, Homeland Kitchen. Narinig ko na rin ang lugar na iyon dati. Magaling yan, dun tayo dun. Panipi, malinaw na walang pagtutol si Kara tungkol sa pagbabago ng lokasyon. Ang Homeland Kitchen ay mas mahusay kumpara sa lugar na ito. Gayunpaman, wala man lang nagawa si Gerald dahil lahat sila ay hindi interesado sa restoran na ito. Dahil handa silang lahat na pumunta doon, ang tanging magagawa niya lang ay ang sundin. Kabanata 233. Si Gerald at ang pangkat ng mga tao ay nagmaneho patungo sa Homeland Kitchen. Ang Lamborghini ni Gerald ay talagang nabigla ang lahat sa una. Gayunpaman, agad na ipinaliwanag ni Kara sa kanila ang sitwasyon. Pinag-usapan niya kung paano gumastos ng pera si Gerald nang walang anumang pagpaplano. Sa ganitong paraan, ang magkakapatid na Wade na una na puno ng paghanga kay Gerald ay nagsisimulang magpakita ng paghamak sa kanya. Naramdaman nila na talagang isang basura para sa isang tulad ni Gerald na magmaneho ng napakagandang kotse. Paimpol na ngumiti si Gerald sa buong paligid. Susunod, oras na ng Kieran upang magpakitang gilas. Tinawagan niya ang mga tinaguriang kaibigan sa Mayberry City.
bago siya nag-book ng isang disenteng silid sa Homeland Kitchen. Nagulat ang lahat, lalo na si Kara. Wow! Kieran, hindi ko talaga inaasahan na magkaroon ka ng isang mahusay na network at koneksyon sa Mayberry City. Hahaha oo, ang Homeland Kitchen ay talagang isang napakamaluho at mataas na restaurant sa unang tingin. Wala tayong mukha upang kumain sa isang lugar na tulad nito. Panipi, hindi ka katulad ng ilang mga tao na pipiliin lamang ng isang restaurant sa ilang lugar na kanayunan upang kumain kami. Sinulyapan ni Kara ang paligid ng kapaligiran at loob ng silid, at agad siyang naibig. Okay, talagang nasiyahan ako na nagustuhan ito ni Sister Kara. Ang isa sa aking mabubuting kaibigan ay isang regular na customer sa Homeland Kitchen. Maaari na tayong muling makapunta dito sa susunod. Mila, ano ang palagay mo sa lugar na ito? Panipi, napatingin si Kieran kay Mila habang nakangiti at tinanong ito. Tungkol kay Gerald, halatang hindi siya pinapansin ni Kieran. Pagkatapos ng lahat, sa paghahambing, ang Kieran ay isang mayamang tagapagmana na mayroong suporta ng kanyang ama. Sa kabilang banda, si Gerald ay walang iba kundi isang nakalulungkot na haltak na wala talagang background ngunit simpleng maswerte lamang upang manalo ng pera mula sa loterya. Hindi masama. Ano pa ang masasabi ni Mila? Paimpol siyang tumanggo sa isang pantay na pamamaraan. Kieran, nasa 3 taon ka na sa universidad. Susunod kang paglipat sa iyong internship kaagad pagkatapos ng iyong nakatatandang taon. Ano ang iyong mga plano? Magpapatuloy ka ba sa pag-aaral sa ibang bansa o panipi? Masayang tanong ni Kara. Siguro balak kong magsimula ng isang negosyo, ngunit hindi na ako pupunta sa ibang bansa upang mag-aral. Sa katunayan, ang aking plano ay palaging upang magsimula ng isang kumpanya ng aking sarili. Hahaha, panipi, napakagandang plano. Ang ekonomiya ng bansa sa ating bansa ay napakahusay at matatag ngayon. Tiyak na magkakaroon ka ng magandang kinabukasan sa unahan mo kung ikaw ay maging iyong sariling boss. Panipi, sagot ni Kara habang tumatango bilang pag-aproba. Kasabay nito ay sinulyapan niya ang kasintahan ng kanyang kapatid, na simpleng nakaupo doon na hindi man lang umiimik. Hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na pagkabigo. Masasabi niya sa isang sulyap kung ang isang tao ay magiging isang taong may pag-asa o hindi at halatang naramdaman ni Kara na si Gerald ay walang pag-asa. Nadama niya na hindi siya magiging isang promising tao na may anumang potensyal sa buhay na ito. Kapatid Gerald, anong mga plano mo para sa iyong internship? Pupunta ka ba sa pahayagan o departamento ng editorial? Panipi, tanong ni Kieran habang iniinis niya si Gerald. Wala pa talaga akong plano. Marahil ay kukuha ako ng nauugnay na kurso sa kagawaran ng economics at pamamahala. Panipi, casual na sagot ni Gerald. Hehe, nagwagi ka lamang ng kaunting pera mula sa loterya kaya kailangan mo pang dumalo sa mga espesyal na kursong piliyay upang mapamahalaan ang pera. Gerald, ipinapayo ko sa iyo na makipag-ugnay sa isang mahusay na kumpanya sa lalong madaling panahon. Para sa mga taong katulad mo, malinaw na mas mabuti para sa iyo na magkaroon ng mas maraming pondo sa seguro at pabahay. Kung hindi man, nag-aalala talaga ako na baka hindi ka makakahanap ng asawa sa hinaharap. Panipi, sagot ni Kara habang tumatawa. Ito ay dahil nag-aaral din siya ng ekonomiya at pamamahala sa ibang bansa. Pakiramdam niya ay isang biro talaga na talagang interesado si Gerald na mag-aral ng ekonomiya at pamamahala. Bukod dito, masasabi din ni Gerald ang halatang kahulugan sa likod ng mga salita ni Kara. Halatang pinapahiwatig niya sa kanya na hindi niya inaprubahan ang relasyon nila ni Mila. Patuloy na sinusubukan ni Mila na baguhin ang paksa na malayo sa paksa ni Kara. Sa kabutihang palad tama ang halimbawa, naihatid na ang pagkain. Kamusta, mga kababaihan at ginoo? Ito ang Romani Conti pulang alak na nasa bahay. Mangyaring mag-enjoy. Panipi, isang waitress ang pumasok habang magalang niyang inilahad sa kanila ang isang bote ng red wine. Romani Conti, grabe, ito ang numero 1 tatak ng red wine sa buong mundo. Una itong nirerango sa gitna ng nangungunang 10 pinakamarangyang tatak ng alak sa buong mundo. Panipi,
Matapos makinig sa pagpapakilala ng waitress, si Kara, Lisa at lahat ay natulala. Nagtatrabaho sila at nanirahan sa ibang bansa, kaya halatang marami silang nalalaman tungkol sa red wine. Kabanata 234. Dalhin mo ito dito at tingnan ko kung totoo ito o hindi. Namula ang mukha ni Kara na may pagtataka ng maingat niyang kinuha ang bote ng red wine at paulit-ulit itong sinuri. Patungo sa katapusan, naramdaman niyang lalo siyang nasasabik matapos itong tingnan. Ito ay talagang tunay. Tingnan mo rin ako, panipi. Si Chris ay nasasabik din sa oras na ito. Ang lahat ay tumingin sa Kwan na may isang gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha, para bang naisip nila sa una na siya ay isang mahusay lamang, ngunit sa ngayon, bigla nilang napagtanto na siya ay talagang kamangha-manghang lamang. Kwan, maaari mo bang sabihin sa akin kung anong uri ng background ang mayroon ng iyong kaibigan? Kailan ka nagkaroon ng ganoong kalakas na network? Alam mo bang ang ganitong uri ng pulang alak ay karaniwang tinatangkilik ng mga malalaking boss mula sa ibang bansa? Panipi, mas tiningnan ni Kara ang Kieran, mas nagustuhan siya nito. Opo kuya, bakit hindi ko alam na mayroon kang mga napakalakas na koneksyon? Halika, ilan pang mga bagay na tinatago mo pa sa akin? Panipi, hindi ko rin masyadong alam. Gayunpaman, talagang binibigyan ako ng aking kaibigan ng sobrang mukha ngayon. Hahaha, panipi, medyo natarante si Kieran sapagkat nararamdaman niya na ang buong damdaming binigay sa kanya ng lahat ay medyo napakalaki. Ang Kieran ay hindi rin masyadong nanirahan tungkol dito. Nakaramdam lamang siya ng kasiyahan habang si Kara at ang iba pa ay lahat ay humuhupa sa kanya sa paghanga. Si Gerald ay simpleng walang malasakit sa tagiliran. Naniniwala siya na ang bote ng pulang alak na ito ay dapat na ibinigay ni Jane. Ang batang babae na ito ay talagang binibigyan siya ng sobrang mukha. Gayunpaman, kahit na inaalis ng Kwan ang mga bunga ng kanyang tagumpay, hindi plano ni Gerald na magsabi ng anuman. Kung sa bagay, alam niyang hindi rin siya paniniwalaan ni Kara. Ang pangalawang dahilan ay dahil lang sa ayaw ni Gerald na sirain ang masasayang inaasahan ng lahat. Patunayan lamang na siya ay mahusay. Nakakasawa, naisip ni Gerald na sapat na upang maging masaya ang lahat. Ganun lang ang pagdaan ng pagkain. Sa buong pagkain, sinimula ni Kara na maramdaman na si Gerald ay lalong nakakakuha ng higit na pansin sa kanya. At sa iyon, hindi lamang niya mapigilan ang paghahambing kay Gerald sa Kwan. Matapos silang kumain, lahat ay excited nang bumaba. Sa parehong oras, si Kieran ay nagtungo sa front desk upang bayaran ang singil. Sir, mayroon kang 30% diskwento para sa pagkain na ito. Ano? Nagulat na naman ang lahat nang sabihin ito ng ka-era sa front desk. Damn it! Kwan, kamangha-mangha ka talaga. Maaari ka ring makakuha ng isang 30% na diskwento. Ito ay simpleng hindi ka panipaniwala. Panipi, muling bulalas ni Kara. Hihihi, ito ay isang maliit na bagay lamang. Sister Kara, Mila, bakit hindi tayo lumabas at magsaya ng magkakasama? Pagkatapos nito, makakapag-ayos na kami ng isang lugar para makapagpahinga. Ang aking kapatid mamaya. Panipi, sige, sa totoo lang, madalas akong naglaro at naglibot sa Mayberry City nang mas bata pa ako. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-abroad, hindi pa ako masyadong nakabalik. Ngunit maaari kong hilingin sa aking kapatid na humingi ng pahinga mula sa paaralan. Mamaya sa hapon, pagkatapos nito, lahat tayo ay maaaring magkakasamang lumabas at magsaya. Mayroon din akong isang pares ng mga kaibigan sa high school at universidad na nais ring makilala ako. Lahat tayo ay maaaring magsama-sama-sama. Pagkatapos, panipi, sagot ni Kara habang nakangiti. Mabuti naman. Kung iyon ang kaso, mag-ibook na lamang ako ng isa pang mesa sa Homeland Kitchen para sa hapunan ngayong gabi. Panipi, sagot ni Kieran habang tinatapik ng marahan ang kanyang dibdib. Aba, ate, Sister Lisa, mayroon pa tayong nangyayari sa paaralan. Mamayang hapon kaya hindi na kami sasali sa inyo. Magsaya ka. Babalik muna ako sa universidad kasama si Gerald. Panipi, nasasabi ni Mila na medyo hindi komportable si Gerald.
Sa katunayan, nais niyang yayain si Gerald na kumain kasama ang kanyang kapatid ngayon upang maakit niya ang kanyang loob. Gayunpaman, inaalis ng Kwan ang lahat ng nakatuon sa kanya. Naintindihan din ni Mila na hindi simpleng ibunyag ni Gerald ang kanyang sariling pagkatao. Dahil sa takot na magalit si Gerald, naramdaman ni Mila na ang pinakamagandang gawin ay ang bumalik muna kay Gerald. Ngunit hindi talaga magiging masaya kung hindi ka sumama. Sa amin, Mila, kailangan ka naming maging gabay sa paglibot sa lahat. Panipi, pagsusumamo ni Kieran. Nang makita niya ang pagpupursige ni Mila, kinailangan na lamang niyang tingnan ang Kara sa halip. Agad na naintindihan ni Kara ang kanyang hangarin at malamig. Siyang sumulyap kay Gerald bago niya sinabi kay Mila, "Mila, samahan mo muna ako saglit. May kakausapin ako sa iyo. Tungkol sa isang bagay." Panipi, Kabanata 235. Hinayla ni Kara si Mila sa gilid. Walang makakaya sa sinabi niya sa mahinang boses. Paminsan-minsan, ay tinitignan ni Kara si Gerald bago siya tumingin sa halip sa Kwan. Marahil ay sinusubukan niyang akitin si Mila na makipaghiwalay kay Gerald sa lalong madaling panahon at sa halip ay makipag-ugnay sa Kwan. Tumanggi si Mila na gawin ang iminungkahi ni Kara sa huli. "Ate, pupunta ka na lang at magsaya. Babalik lang muna kami ni Gerald sa unibersidad." Panipi, umalis sina Mila at Gerald matapos magpaalam sa lahat. Hindi mapigilan ni Kara na makaramdam ng labis na pagkabalisa. Para bang hindi niya mai-matchmake ang dalawa. "Sister Kara, okay lang. Si Mila ay kapatid mo kaya natural na siya rin ang aking mabuting kaibigan. Tiyak na hahanapin ko siya ng mas madalas sa hinaharap." Panipi, hindi mapigilan ng Kieran na makaramdam ng kaunting pagkabigo. Gayunpaman, mapipilit lamang niya ang isang ngiti sa kanyang mukha. "Okay, Kwan, natutuwa ako na hindi ka nasiraan ng loob. Huwag kang mag-alala, Kieran, siguradong makukuha ko ang aking kapatid na babae upang makipaghiwalay sa kanya maaga o huli." "Paano siya may kukumpara sa iyo, Kwan?" Panipi, sagot ni Kara habang nakangiti. Pagkatapos nito, ang grupo ay nag-ikot sa maraming lugar sa Mayberry City. Maya-maya lang, gabi na. Una nang binalak ni Kara na anyayahan ang ilan sa kanyang mga kaibigan mula sa kanyang high school at unibersidad na sumama sa kanya sa hapunan sa gabing iyon. Gayunpaman, wala pang plano sina Kieran at ang kanyang kapatid na umalis. Sa makatuwid, simpleng gumawa sila ng appointment upang kumain na magkasama upang mas makilala rin nila ang isa't isa. Patuloy na ipinakita ni Kieran ang kanyang mapagkaloob na panig. Nag-book siya ng isa pang silid para sa hapunan sa Homeland Kitchen. Pagkatapos ng lahat, ang waitress sa Homeland Kitchen ay naging labis na mapagbigay sa kanya ng maaga sa araw na iyon. Maraming mga estranghero dito ngayon kaya't muli siyang makapagpakitang muli. Inimbitahan ni Kara ang isa pang 5 hanggang 6 na kaibigan. Napuntahan at samahan sila para sa hapunan. Sa makatuwid, nag-book sila ng isang mas malaking silid para sa hapunan ngayong gabi. "Sige lang, dalhin mo sa akin ang lahat ng iyong pinakamahusay na pinggan sa iyong restaurant." Panipi, kinuha ni Kieran ang mga susi ng kotse niya bago tumawid sa kanyang mga paa. "Wow, Kara, ito ba ang kamangha-manghang batang kapatid na pinag-uusapan mo kanina? Napakaganda ng pagkatao niya at parang charismatic din siya." Panipi, "Hahaha, nga pala, Kara, may girlfriend na ba siya?" "Mayroon akong isang kapatid na babae na pinsan na walang asawa din." Panipi, "Oh, kung maaari lang magkaroon ako ng ganoong kasintahan na tulad din niya." Panipi, lahat ng mga kaibigan ni Kara na dumating ay pawang mga babae. Sa buong panahon, lahat sila ay napuno ng paghanga at pagpapahalaga sa pagtingin nila sa Kwan. Ang mga mayamang lalaki ay partikular na kaakit-akit. Lalo pa ito, sa mga mayayamang batang lalaki na maaaring manguna. Hindi dinala ni Kara na sabihin na walang kasintahan si Kieran. Kung siya ay ninakawan ng isa pang batang babae, kung gayon ang kanyang pinakamamahal na pinsan na kapatid ay hindi na tumayo. Ng isang pagkakataon, "Haha, dapat na huwag na kayong magtanga-tanga mga babae. Okay, ihahatid na ang pagkain sa lalong madaling panahon. Magkakaroon ng higit pang mga sorpresa na darating pagkatapos. May hatid ang pagkain. Dapat mong samantalahin ang pagkakataong
Ito upang pahalagahan ng sorpresa, okay. Panipi, sagot ni Kara na may ngiti sa labi. Anong klaseng sorpresa ito? Kara, binibigyan mo kami ng napakataas na inaasahan mula nang dumating kami ngayon. Panipi, oo, sabihin mo lang sa amin kung ano ito. Panipi, ngumiti si Kara bago niya sinabi, malalaman mo pagkatapos. Matapos ang paglilingkod sa amin ng pinggan sa waitress. Sa parehong oras, si Kara ay may napakataas na inaasahan. Ito rin ang dahilan kung bakit nais ni Kara na sumulong ang Kieran. Sa ganitong paraan, magkakaroon din siya ng maraming mukha at respeto. Sa wakas ay hinintay niya ang waitress na matapos ang paghahatid sa kanilang lahat ng kanilang pinggan. Mga kababaihan at ginoo, lahat ng iyong pinggan ay naihatid na. Mangyaring tamasahin ang iyong hapunan. Panipi, ngumiti ang waitress bago siya tumalikod at umalis. Sandali lang. May hinala na tanong ni Kara, sigurado ka bang naihatid mo na sa amin ang lahat? Wala ka bang nakakalimutan? Panipi, umiling ulit ang waitress habang sinasabi, hindi. Dinala at naihatid ko na sa iyo ang lahat ng iyong iniutos. Panipi, slam. Agad na hinampes ni Kara ang kanyang mga kamay sa mesa. Bulag, ka ba? Hindi mo ba alam kung sino ang bibili ng hapunan ngayon? Si G. Wade ito. Hindi mo ba nakikita na wala pa kaming inumin sa aming mesa? Panipi, galit na paalala ni Kara sa waitress. Sa totoo lang, nakakakuha ito ng mukha sa kanya. Kung sabagay, babalik si Kara sa bansa matapos mag-aral at magtrabaho sa ibang bansa. Siya ay nanirahan sa M-Country ngayon, at siya ay may mataas na pamantayan. AY236AY. Ang mga ganitong uri ng tao ay ipinanganak na narcissistic. May kakayahan silang magmahal ng kaunti, maliban sa kanilang sariling mukha at reputasyon. Excuse me, miss, pero hindi mo pa na-i-order. Narito ang listahan ng mga inuming hinahatid namin. Mangyaring tingnan. Panipi, inabot ng waitress ang menu kay Kara. Sa pagkakataong ito, natigilan si Kara. Ang isa sa kanyang mga kamag-aral ay nanunuya. Kara, anong nangyayari? Hindi mo ba sinabi na magkakaroon ng sorpresa? Pagkatapos ng pagkain, nasaan ang sorpresa? Panipi, hindi ako titingin sa menu. Hayaan mong ipaalala ko ulit. Sa iyo, ito si G. Wade. Narito si G. Wade, sa palagay ko dapat mong malaman ang higit kaysa hindi bigyan ng mukha. Panipi, tinawag ulit ni Kara ang pangalan ni Kwan. Pasensya na, miss, ang lahat ng mga panauhin sa aming restaurant ay mga batang executive at malalaking boss. Hindi kami nagbibigay ng mga regalo sa lahat araw-araw. Panipi, seryoso ka ba ngayon? Hindi mo ba ako bibigyan ng kahit na anong mukha? Alam mo ba kung sino si G. Kennedy? Isa siyang mabuting kaibigan ko. Nagtatalo na nagtanong si Karen. Alam ko na mayroong isang binata na nagngangalang G. Kennedy, na pumupunta rito upang kumain ng madalas. Hindi rin namin siya binibigyan ng mga libreng regalo, sagot ng waitress na may natataranta na mukha. Damn it, hindi mo talaga ako binibigyan ng mukha, ha? Panipi, parehong Karen at Kara ay may hindi magandang tingnan na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha sa ngayon. Ito ay totoo lalo na isinasaalang-alang kung paano ang lahat ng mga kaklase ni Kara ay nakatingin sa kanya, na tumatawa sa kanilang sarili. Gusto ng mga kababaihan na ihambing ang lahat kung tutuusin. Kahit na silang lahat ay matalik na kaibigan, ang kanilang kompetisyon sa isa't isa ay madalas na malakas. Dahil nag-aral si Kara sa ibang bansa at kasalukuyang nagtatrabaho. Doon, ang kanyang grupo ng mga kasintahan ay nagseselos na sa kanya sa una. Kung tinawag niya ang isang napakalakas na presensya sa kanya, tiyak na lalo silang naiinggit at naiinggit sa kanya. Gayunpaman, ang nakakatawang bagay ay tila parang si Kara at ang binatang ito, si Kieran, ay nagpapaloko sa kanilang sarili. Kalimutan mo na, wala kang alam. Hindi na ako nakikipag-usap sa kanya muli, at hindi ko nais na kumain dito ngayon. Nais kong malaman niya kung sino ang nasaktan niya. Panipi, galit na galit din si Kieran, hinampos ng malakas ang mga kamay sa lamesa. Pagkatapos nito, pinangunahan niya kaagad si Kara at ang iba pa. Ang partikular na ito ay maaaring hindi alam kung sino siya, ngunit
Ang babaeng Coera sa ibaba ay tiyak na alam. Kailangan niyang ibalik ang kanyang mukha at reputasyon doon. Matapos niyang magsalita, dumiretso siya sa front desk. Hindi na. Ako kakain dito pagkatapos nito. Ibigay mo sa akin ang singil. Panipi, mas malakas ang pagsasalita ni Kieran kaysa sa nararapat. Ang batang babae ng Coera ay walang ideya kung ano ang nangyayari, ngunit simpleng nakaprint pa rin siya ng singil. Hello sir, ang paggasta mo para sa gabi ay $12,000. Magbabayad ka ba sa pamamagitan ng credit card o cash? Panipi, ano, $12,000? Kumusta naman ang 30% diskwento? Gulat na tanong ni Kara. Discount? Paumanhin miss, ngunit wala kaming ganoong mga alok. Sa aming restaurant sa ngayon. Panipi, likas na kinilala sila ng babaeng Coera at simpleng tiningnan sila. Kung tutuusin, napakalakas pa niya ng pagsasalita, nagkunwaring. Napaka mapagbigay. Sa halip, tila gulat at takot siya nang makita ang $12,000 na bayarin. Nakalimutan mo ba na kumain din tayo dito sa tanghalian? Binigyan mo ako ng 30% diskwento sa oras na iyon, at binigyan mo pa kami ng isang bote ng mahalagang pulang alak ng libre. Panipi, naramdaman ni Kara na parang naging berde ang mukha. Siyempre, naaalala ko yon. Gayunpaman, binigyan ka namin ng 30% diskwento at ang bote upang maipakita lamang ang aming paggalang sa aming pinakatanyag at pinakamahalagang panauhin. Sa katunayan, kung ang panauhin iyon ang siyang nag-aayos ng bayarin, hindi namin siya sisingilin. Para sa pagkain. Oh, not to mention, parang wala ang ating pinakilala na panauhin ngayong gabi, paliwanag ng babaeng Coera, na may elo na tono. Ano, hindi ka nagbibigay ng mukha sa kwan? Panipi, medyo nagulat si Kara, ngunit sino ang maaaring kilalang at mahalagang panauhing ito na nagpunta rito para sa tanghalian? Si Mila at Gerald iyon. Si Mila ay palaging isang taos puso at mababang pangunahing tao. Tiyak na hindi siya kakain sa mga lugar na tulad ng Katanyagan. Kaya, paano siya maaaring maging pinakakilalang tao at mahalagang panauhin ng Homeland Kitchen? Teka lang, hindi kaya, Gerald. Kabanata 237. Dali-dali na tinanong ni Kara, si Gerald ba ang kilalang panauhin? Tinutukoy mo, hindi namin alam. Alam lang namin na ang isa sa inyo ang aming pinakakilalang bisita sa tanghali. Panipi, sagot ng babaeng Coera na medyo ngumiti. Damn it! Ano ang nangyayari? Tanghali na, nandito lang sina Gerald at Mila. Bagaman tumanggi ang ibang partido na sabihin kahit ano, alam na ni Kara ang sagot sa kanyang puso. Posibleng lahat ito ay dahil kay Gerald. Ngunit paano ito magiging posible? Isa sa mga kaklase ni Kara sa high school, biglang nagsalita si Donna. Hehe, Kara, hindi mo ba dapat bigyan kami ng sorpresa? Ito ba ang sorpresa na ibinibigay mo sa amin? Panipi, si Donna at Kara ay matalik na magkaibigan mula pa noong high school at naging course mate pa rin sila sa universidad. Bagaman sila ay matalik na magkaibigan, sila ang uri ng matalik na kaibigan na gustong makipagkumpetensya at ihambing ang lahat na mayroon ng iba mula sa simula hanggang sa wakas. Una, naiinggit si Donna kay Kara, at kalaunan, naiinggit si Kara kay Donna. Nang maglaon, nag-aral si Kara at magtrabaho sa M-Country salamat sa kanyang mahusay na mga resulta. Pagdating sa kompetisyon, ipinakita nito na si Kara ay huli na nagwagi laban kay Donna. Sa katunayan, malapit na lamang siyang magalak sa harap ni Donna. Ngunit sino ang aasahan na makaharap sa sitwasyong ito sa halip? Lalo pang nahihiya at naiinis si Kara, lalo na't sadyang pinapahirapan ni Donna ang mga bagay. Tiyak na hindi sila makakakuha ng diskwento ngayon. Gayunpaman, nakakahiya din para sa kanila kung magpasya silang bumalik sa kanilang pwesto. Maaari lamang kagatin ng kuwan ang bala at maayos ang bayarin na. May isang madilim na mukha. Kailangan niyang magbayad ng $12,000 para sa pagkain ng hindi man lamang kumagat. Ano ang mas masahol pa ay ang katotohanan na hindi siya nagawang manlibang. Ngayong natapos na niya ang pagbabayad ng napakalaking halaga, hindi na kayang bayaran ng Kieran ang tirahan nila. Nga pala, Kara, iyong mga kaibigan mula sa ibang bansa ay wala pang matutuluyan, di ba?
Bakit hindi natin ito gawin? Maaari kong gawin ang mga pag-aayos para sa ilang pagkain at tirahan para sa kanila. Masisiyahan kaming makakain ng sama-sama bago magpahinga ng tuluyan. Sigurado akong hindi tayo komportable sa pagtulog na walang laman ng tiyan. Panipi, tumawid si Donna at ngumiti ng mapait habang iniiwan ang Homeland Kitchen sa kahihiyan. Ayokong matalo ni Kara. Hindi, okay lang. May pera ako. Kakayanin kong mag-ayos para sa kanilang tirahan. Bakit hindi ako makakuha ng mga lalaki na manatili sa isang 5 bituin na hotel sa Mayberry City? Donna, kung maayos ka, hindi mo na kailangang bumalik ngayong gabi. Maaari rin akong mag-ayos ng isang silid para sa iyo ngayong gabi. Nangyayari na hindi pa rin tayo nagkita ng maraming taon. Maaari kaming magkaroon ng isang mahusay na chat magkasama. Pagkatapos, panipi, Kara, naisip ko na dahil sa pag-uwi mo lang sa bansa at mayroon kang negosyo sa pamilya, naisip kong maaari kang maging labis na mapagbigay. Bakit isang 5-star hotel lang? Hindi mo ba naiisip na hindi ka sapat na maasikaso? Tanong ni Donna habang nakangiti. Tinanong ni Kara, kung gayon, bakit hindi mo sabihin sa akin kung saan ako makakahanap ng isang espesyal o mamahaling lugar sa Mayberry City bukod sa isang 5 bituin na hotel? Hehe, syempre, meron. Narinig mo na ang tungkol sa Wayfair Mountain Entertainment. Mayabang na tanong ni Donna. Nagmamadaling sinabi ni Kieran upang walang makalimutan ang kanyang presensya. Wayfair Mountain Entertainment. Narinig ko na yan dati. Narinig ko rin na posibleng sila ang nangungunang hot spring villa sa buong bansa. Ang halaga ng kanilang pagkonsumo ay mataas ang langit at ang mga pumapasok at umalis sa lugar ay ilan sa mga pinakamakapangyarihang at maimpluwensyang individual. Panipi, narinig ko na rin ang Wayfair Mountain Entertainment dati. Gayunpaman, hindi ko kayang bayaran ang lugar na iyon. Kung maaari mong pangalanan ako ng ibang lugar, gagawin ko ang lahat ng kinakailangang pag-aayos para sa aming pananatili doon, sagot ni Kara. Napagtanto niya na sadyang pinapahirapan siya ni Donna. Ayos, kung ganon. Papangalanan kita sa ibang lugar ngayon. Maaari kaming pumunta sa pangalawang pinakamahusay na Manor City. Pagkatapos, nag-aalok din ng lugar ng pagkain at tirahan. Ito ay walang iba kundi ang Little Bamboo House. Sa pagkakaalam ko, ang halaga ng pagkonsumo doon ay bahagyang mas mababa kumpara sa Wayfair. Gumagawa ka talaga ng mabuti para sa iyong sarili sa loob ng ilang taon. Kung maaari mo talagang ayusin para sa amin upang manatili doon ngayong gabi, kung gayon talagang wala akong pagpipilian kundi ang tumingin sa iyo at ipakita sa iyo ang toneladang paggalang. Kapag nakita kita sa hinaharap, hindi kita tatawagan kay Kara, ngunit Sister Kara. Pabirong sagot ni Donna. Hindi niya sinabi ang lahat ng iyon upang pukawin si Kara. Simpleng sinasabi ito ni Donna para masaya. Pagkatapos ng lahat, alam ng sinumang ordinaryong tao na kahit may pera sila, mayroong dalawang lugar na hindi pa rin nila mapupuntahan tulad nito. Wala silang iba kundi ang Wayfair Mountain Entertainment at Little Bamboo House. Sa isang paraan, sinabi lang ni Donna kay Kara na hindi siya dapat maging sobrang yabang at mayabang dahil lamang sa nag-aral sa ibang bansa at kasalukuyang nagtatrabaho doon. Kailangang may mga merito na hindi niya makukuha sa isang paraan o sa iba pa. Gayunpaman, hindi mapigil ang tumawa ni Kara. Little Bamboo House, tumutukoy ka ba sa farmhouse na iyon? Kung makakaayos ako para sa ating lahat na manatili roon ngayong gabi, kailangan mong igalang ang iyong pangako at tawagan akong Sister Kara. Sagot ni Kara na may seryosong ekspresyon sa mukha. Nang makita ni Donna na seryoso si Kara, agad niyang sinabi, okay. Kung talagang kayang bayaran mo kami ng isang gabing pananatili doon, tiyak na tatawagan kita na Sister Kara. Panipi, hahaha, okay, naayos na kung ganon. Si Lisa, Juan, maaari nating simulan ang pagmamaneho. Pumunta tayo sa Little Bamboo House. Panipi, biro ba yun? Una silang dapat na mag-lunch sa Little Bamboo House na inayos ng kalunos-lunos na haltak na iyon, si Gerald. Pagkatapos lamang makita ang lugar, mayroon ng sapat si Kara.
Isang bansa lamang ang bumibisita sa isang lugar na tulad nito. Kahit na hindi na ito bagay sa kanya. Dahil nakapagpusta na sila, masisiyahan siya kung ang ginawa lamang ni Donna ay ang pagtawag sa kanya bilang Sister Cara. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa lugar. Waitress, kumuha ka sa amin ng isang mesa na may pinakamahal na pinggan. At gayon din, 1, 2, 3, 4, 5, ayusin ang 5 silid para sa akin ngayong gabi. Panipi, Kabanata 238. Sigaw ni Cara. Sa ngayon, naramdaman niya na ang cool niya talaga. Okay, miss, gagawin ko ang lahat ng mga pag-aayos ngayon. Ang kabuuang presyo para sa mga silid ay $75,000. Mangyaring, mag-swipe ng iyong card dito. Panipi, magalang na yumuko ang waitress kay Cara. Napakayaman ng babaeng ito. Ano, $75,000. Nagbubok lamang kami ng 5 silid, at gagastos ako ng 75,000 para sa isang gabi. Tama ba ang narinig ko sa iyo? Tanong ni Cara nang hindi binubugbog ang palumpong. Oo binibini, narito lamang ang mga presyo para sa karaniwang mga silid. Gayunpaman, lahat ng mga silid na iyong naibok ay may kasamang komplementaryong hapunan. Nagtipon din kami ng mga sikat na chef mula sa buong mundo upang ipasadiya ang iyong mga pagkain ayon sa iyong personal na kagustuhan. Panipi, ngumiti ang waitress at itinulak ang makina ng POS. Ito, sandali lang. Magkano ang magastos dito lamang maghapunan? Panipi, napamura si Cara. Kung hapunan lang ito para sa inyong lahat, hindi kami karaniwang nagbibigay ng mga silid. Gayunpaman, kung talagang gusto mo ng isang silid, maaari kang mag-book ng isa para sa $22,000. Pagkatapos nito, masisiyahan ka sa pagkain mula sa buong timog na bahagi ng bansa. Hanggat maaari mong pangalanan ng ulam, ang mga chef ay tiyak na may hahanda ito para sa iyo. Panipi, gulp. Si Cara ay tulala ng tulala. Ito ay naka-out na ito ay hindi isang lugar na bumibisita sa bansa. Ang mga bukol sa tuwing nais nila. Kahit na ang isang marangal na tulad niya ay halos hindi kayang bayaran ang lugar na ito. Biglang naisip ni Cara kay Gerald. Una niyang inayos ang isang tanghalian sa kanila, kahit na pinaplano na ring magtapon sa tirahan. Batay sa kanyang mga kalkulasyon, maaaring iyon ay gastos sa kanya sa paligid ng 75 hanggang 70,000. Sa madaling salita, si Gerald ay talagang maruming mayaman. Hindi niya ginastos ang lahat ng kanyang pera sa nangyari. Natitiyak din ni Cara na ang tao sa Homeland Kitchen na may awtoridad na ipakita sa kanila ang mamahaling pulang alak ay walang iba kundi si Gerald. Diyos ko, ito pala si Gerald talaga ang may pinakamukha. Hehe, tigilan mo na ang kahihiyan mo, Cara. Kung hindi mo kayang bayaran, aminin mo lang na hindi mo kaya. Hayaan mo, akong gumawa ng lahat ng kinakailangang kaayusan noon. Pupunta kami at kakain sa lalong madaling panahon. Nagugutom na talaga ako ngayon. Panipi, sagot ni Donna, umiling, at ngumiti ng mapait. Kalokohan, nandito lang ako kaninang hapon. Siya nga pala, Lisa, nagpunta rin kayo dito di ba? Halos kumain na kami at manatili dito. Sagot ni Cara. Cara, maaari mo na bang itigil ang pag-arte na parang ikaw ay napakahusay? Si Donna ay nagsimula ng tumangkilik kay Cara ng kaunti. Sinong nagsabing nagpapanggap ako? Bakit hindi mo tanungin ang waitress kung nandito kami kaninang hapon? Hindi ba ang isang nagngangalang Gerald Crawford ay nag-book ng tanghalian at panuluyan? Pagmamakaawa kay Cara. Oo binibini, mayroong talagang isang G. Crawford na nag-book ng isang tanghalian sa pananghalian at tirahan sa tanghali ngayon. Nakuha pa niya ang pinakamarangyang suite, $70,000 iyon. Para sa iyo, ang waitress ay labis na humanga dahil ang kanilang mayabang na manager ay hindi man lang naglakas loob na ituwid ang kanyang likod sa harap ng taong ito na nagngangalang Gerald. Ito ay naging isang pagkabigla sa lahat ng nagtatrabaho sa restaurant. Sus! Ang pamantayan niya ay $70,000. Panipi, gulat na gulat talaga si Cara. Hindi niya mapigil ang maiisip kung gaano ito kahusay kung nandito lang si Gerald. Magiging maayos ang lahat noon. Anong mukha ang hindi niya maibigay noon? Ngunit ano? Arg! Nababaliw na talaga siya.
Napuno ng panghihinayang si Kara at mabilis na tinawag ang pinsan niyang si Mila. Nais niyang tanungin kung maaari niyang makuha si Gerald upang tulungan sila sa pagkain at tirahan muli. Sinabi ni Mila sa pinsan na hindi siya makalusot kay Gerald. Ito ay sapagkat, sa ngayon, si Gerald ay may ibang gawain upang makumplito. Bilasan mo, ang bagal mo naman. Bakit hindi ka sumagot? Akala ko, madulas ka. Panipi, si Cassandra ay nagmamaneho ng kanyang sasakyan, at malamig na. Sinigawan niya si Gerald, na papalapit sa kanya. Paumanhin, magtuturo. Namatay ang phone ko. Maaari mo bang ipahiram sa akin ang iyong power bank? Panipi, tinuro ni Gerald ang power bank sa sasakyan ni Cassandra. Kunin mo, napakawalang hiya mo talagang tao. Sagot ni Cassandra na may paghamak. Isinaksak ni Gerald ang kanyang telepono sa power bank. Ayon sa kanilang kasunduan, dadalhin ni Cassandra si Gerald sa bar ngayong gabi. Nako, matapos na kumalma at pag-isipan ito, naramdaman ni Gerald na lahat ng ito ay dramatiko. Siya ang may-ari ng Mayberry Commercial Street. Ngayon, malapit na siyang magtrabaho sa isang bagong bar ng isang sakop. Hindi mapigilan ni Gerald na tumawa nang maisip niya ito. Nga pala, may sasabihin ako sa iyo, tanong ni Cassandra ng tila may naalala siya. Kabanata 239. Gerald, lahat ng dadalo ay pawang kagalang-galang at maimpluwensyang tao. Alam ng kaibigan ko na ikaw ang aking estudyante, kaya mas mahusay kang gumanap ng maayos. Ngayong gabi, kung manggahas kang ipahiya ako, maaari mo akong hintayang makitungo sa iyo. Masungit na sabi ni Cassandra. Hindi sumagot si Gerald at panay ang tingin sa bintana. Panoorin ang iyong pag-uugali, ngumuso si Cassandra bago siya tuluyang tumigil sa pagsasalita at nakatuon sa pagmamaneho. Si Cassandra ay nakabihis ng kaakit-akit at nakakaganyak ngayon. Sa katunayan, ito ang kauna-unahang pagkakataon ni Gerald na malapit sa kanya. Naaamoy niya ang halimuyak nito, at nagsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi kaakit-akit ang babaeng ito. Habang si Gerald ay malalim sa kanyang sariling iniisip, nakarating na sila sa bagong pasukan ng bar ng kalsada ng Mayberry. Ang mga mararangyang kotse na malaki at maliit ay nakaparada sa harap ng pasukan nito, at maraming tao ang naglalakad papasok at palabas. Nakita din ni Gerald na ipinadala ni Flynn ang bulaklak sa may pasukan ng bar. Gustuhin man niya ito o hindi, kailangan niyang magpakita ng paggalang sa anumang paraan, dahil malapit na silang magtatrabaho sa iisang kalye. Kahit si Michael, ang kanilang bagong boss, ay nagpadala din sa kanila ng isang bulaklak na tumayo bilang isang pagpapala. Maliwanag na ang may-ari ng bagong bar ay dapat may napakahusay at malakas na koneksyon din. Cassandra, bakit ngayon ka lang nakarating dito? Hinihintay kita. Panipi. Ang isang pares na nakahawak sa kamay ang lumitaw mula sa karamihan ng mga tao nang lumapit sila upang salubungin si Cassandra. Pasensya na, medyo na late ako, salamat sa mga jam na iyon. Binabati kita, kasi inaasahan kong ang iyong negosyo ay patuloy na uunlad, sabi ni Cassandra sa babae na halatang asawa ng may-ari ng bar. Hahaha, masaya lang ako na makakapunta ka dito ngayon. Siya nga pala, nagdala ka ba ng makakatulong sa akin? Panipi, oo ginawa ko. Narito siya. Panipi, nagpatuloy ang chat ng dalawa. Nina si Gerald, nakatingin sa mga bulaklak ang kinatatayuan upang makita kung mayroong anumang mga pangalan na kinikilala niya. Biglang hinayla ni Cassandra si Gerald papunta kay Cassie. Tinatawag ka ng Lady Boss. Oh, kamusta? Ako si Gerald. Panipi. Mabilis na nag-react si Gerald, walang malay na inilahad ang kanyang kamay para makipagkamayan. Ang mga bagay ay nagsimula ng maging mahirap. Tinitigan ni Cassie at ng kasintahan ang kamay ni Gerald na may tigas na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sino siya akala niya? Hindi ba't siya ay isang part-time na empleyado lamang? Talaga, bang naisip niya na karapat-dapat siyang makipagkamay sa kanila? Maraming mga tao sa mga panahong ito ang nagbigay ng diin sa kanilang mukha at reputasyon. Sa makatuwid, ang pag-uugali ay isang ganap na pangangailangan. Gayunpaman, kung ang mga puwang ng katayuan ng parehong partido ay masyadong malaki, ang
Pag-alog ng kamay ay medyo walang galang. Ganoon ang kaisipan ni Cassie. Ngumiti lamang siya ng mapanghamak. Anong ginagawa mo? Hilahin ang iyong champagne ngayon din. Panipi, sigaw ni Cassandra. Mangyaring magkaroon ng isang maliit na mapagtanto sa sarili. Hindi ba, Cassie, bakit hindi mo na lang siya bigyan ng dapat gawin? Ngayon, panipi, sige, maaari siyang pumunta sa bar at tumulong sa paghahatid ng mga inumin o kung ano. Panipi, napatingin din si Cassie kay Gerald bago siya umiling na may isang malaswang ngiti sa labi. At tulad nito, naging server si Gerald sa bar. Likas na sinundan ni Cassandra si Cassie, ang lady boss, sa pinaka maluho na silid ng bar. Ang pagtatatag ay napakabuhay at nakapaksalabi, lalo na totoo. Para sa ngayong gabi dahil maraming mga mayamang tagapagmana, ay narito, ang mga panauhin sa talahanayan 6 na ay nais ang 3 dosenang beer. Ano, ngunit ako ay masyadong abala upang magpatuloy. Napakaraming bisita ngayong gabi, hindi namin ito inaasahan. Diyos champagne ito, nakatayo ka ba, o ano? Bakit hindi mo ipinadala ang mga beer sa talaan 6? Ang waiter sa bar ay tinuro si Gerald na nakaupo lang upang magpahinga matapos ilipat ang mga crates ng alak. Bilasan mo, nagtaas ulit ng boses ang waiter. Hindi sigurado si Gerald kung gagawin lang niya ito o huwag. Pansinin ang mga tawag. Matapos mag-isip ng kaunti, nagpasya siyang gawin ito mula pa nang gawin niya ang trabaho. Kaya, kinuha niya ang mga serbesa at tumungo sa table 6. Tuldok-tuldok. Sa talahanayan 6. Halika, mga kapatid. Masaya ka ba? Ako, si Sister Zaby, ay bibigyan ang lahat ng paggamot ngayong gabi. Lahat ay nasisiyahan lamang sa iyong sarili. Hindi kami uuwi hanggang sa tuluyan kaming masayang. Panipi. Kabanata 240. Mayroong 6 na babaeng panauhin sa talaan 6. Malinaw na mga batang mag-aaral sa unibersidad. Ang mga kababaihan ang lahat ay nagmumula sa sexy, matanda, at nagdala ng isang magandang alindog sa kanila. Ang tumawag kay Sister Zaby ay bumaba ng isang buong bote ng beer ng sabay-sabay bago niyakap ang kanyang matalik na kaibigan na nakaupo sa tabi niya. Sara, anong problema mo? Hindi ka pa nakapag-broadcast ng live sa nakaraang 2 araw, at napakasakit at nalungkot ka. Karaniwan ikaw ang pinakamasaya kapag nasa isang bar kami. Palagi mong masasabi sa akin kung may mali. Panipi, Sister Zaby, sa palagay mo mayroon bang mga nakatagong mayamang tagapagmana? Malinaw na kamukha niya ang isang tagapayat na wala namang pera. Gayunpaman, maaaring talagang mayaman siya sa lihim. At ang ibig kong sabihin talaga, labis mayaman. Panipi, ang taong nakaupo doon ay walang iba kundi si Sara, na nakakakuha lamang ng sampal sa mukha. Hindi niya mapigilan ang tunog ng sobrang pagkalumbay. Haha, syempre, laging may mga taong ganyan dyan. Ito ay, ngunit, gayunpaman, napakabihirang. Ang isa pang sitwasyon na maaaring mapawalang bisa ang posibilidad na iyon kung ang taong iyon ay narcismo. Ang mga nasabing tao ay umabot hanggang sa kumuha ng napakalaking pautang upang sila ay magpakita na mayaman at makapangyarihan. Ang totoo, kadalasan ang mga ito ang poppers. Panipi, sagot ni Sister Zaby. Si Sister Zaby ay tila nagmula-mula sa isang medyo mahusay na background. Galit na tumanggo si Sara. Opo, Sister Zaby. Ayon sa aking mga naobserbahan, ang taong ito ay dapat na maging isang seryosong narcissist. Nagtanong ako sa paligid at tiningnan ang kanyang background, at nalaman ko na siya ay nanalo sa isang loterya. Marahil ay mayaman lamang siya dahil doon. Gayunpaman, napakahilig niyang magpakitang gilas. Panipi, hihihi, huwag seryosohin ang isang taong ganyan. Halika, uminom tayo. Tiyak na magiging mahirap siya muli maaga o huli. Panipi. Ang mga salitang iyon ay hindi maiwasang mapagaan ang pakiramdam ni Sara. Sa totoo lang, ito ay isang buong araw ngunit siya ay tulad ng pagkabalisa tulad ng siya ay wala siyang labis na gana kumain o maiinom at naramdaman din na ang alak ay walang lasa. Ang lahat ay dahil sa Gerald na iyon. Nakuha niya ang isang tunay na matigas na sampal sa mukha ng umagang iyon, hindi pa milalahad ang pag-alam tungkol sa kung paano talaga si Gerald ang maging G. Crawford.
Ang Lamborghini ay maaaring pagmamayari lamang niya. Hindi talaga maintindihan ni Sarah kung paano siya maaaring mayari ng kotse na iyon. Kung talagang ganon kay Amon si Gerald, bakit siya patuloy na binubuli? Wala itong kahulugan. Marahil ay nagkataon lamang ito. Ang may-ari ng Lamborghini ay maaaring ibang tao at maaaring pumunta sa ibang lugar si Gerald. Ang kalooban ni Sarah ay napabuti ng malaki matapos ang buong barrage ng panghihimok at panghimok ni Sister Zabi. Lasses, narito ang iyong serbesa. Nandoon na si Gerald kasama ang beer. Ibinaba niya ito bago tumalikod upang umalis. Damn it! Huminto ka dyan. Sinong tinawag mong lasi? Galit na. Tanong ni Sister Zabi. Ang pangkat ng mga batang babae ay karaniwang bukas ang isip at palabas. Gayunpaman, lahat sila ay napakasensitibo pagdating sa term na ito. Talagang tinawag sila ng isang server na lasis. Ano ang ibig niyang sabihin ng tinawag niya sila iyan? Ito ay maliwanag. Nagulat din si Gerald nang hindi kinakailangang repost. Hindi niya inisip ang tungkol sa term, simpleng tinutugunan ang grupo ng mga magagandang batang babae na naka-miniskirt na may kilos na pala kaibigan. Nakikita ang paraan ng kanilang pagbibihis at paghusga sa kanilang edad, lahat sa mabubuting espiritu na tinukoy niya sa ganoong paraan. Talagang hindi niya inaasahan ang isang bagay na tulad nito ay maaaring maging sanhi ng anumang gulo. Iyon, kagandahan. Humihingi ako ng paumanhin. Pasensya na, nagkamali ako. Narito ang iyong serbesa. Mangyaring tamasahin. Ito, masiglang humingi ng paumanhin si Gerald na may bahagyang bow. Nang may angat niya ang kanyang ulo, natigilan siya nang makita siya. Tungkol naman sa batang babae na iyon, natigilan din siya nang makita niya si Gerald. Gerald, Sarah, talagang hindi maiiwasan ang pagtawid ng mga kaaway. Pinag-uusapan lang ni Sarah si Gerald, ngunit hindi niya talaga inaasahan na lilito siya rito. Mas masahol pa, bakit si Gerald ay isang server sa 0 Point Bar? Haha, hindi ba siya dapat ay sobrang yaman? Hindi alam ni Sarah kung bakit naramdaman niya ang isang ibang uri ng kasiyahan nang makita siya sa ganitong estado. Nakita niya tuloy na naghahanda na ulit si Gerald na umalis. Gerald, huwag ka lang umalis. Gayunpaman, itinuturing akong kakilala ngayon, tama ba? Hahaha, hindi mo ba naisip na dapat may tinatalakay tayo? Panipi, hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.